Ngayong araw ay samahan niyo ulit akong gumawa ng mga cakes na pa-order ko ngayon. Bale, itong ube de leche na aking gagawin ngayon na ito ay gabi na. Gabi ko na to inumpisahan na gawin, assemblein. Dahil nga medyo marami rin akong gagawin bukas ay ginawa ko na to ngayon. Bale, yan yung ngayon magiging feeling niya. Naglagay lang ako diyan ng cream. Pagkatapos yung gitna din ay lalagyan ko rin yan ng leche flan. Bale, yung leche flan yan ay ako na rin lang din ang gumawa niyan. Hindi ko na lang din pinakita dito sa video to dahil may napakita rin naman ako nung mga nakaraan na video ko kung paano ko gumawa ng leche flan. Bale, pagkalagay ko lang naman ng filling diyan, ayan nga at magka-crumb coat na ako dito. Bale, ang kagandahan nga pala dito pagka ube cake ng aking ginagawa ay hindi ako masyadong nahihirapan pagka nagka-crumb coat dito. Hindi katulad ng choco moist na talagang napakaraming crumbs na kumakalat dito. Kaya ayan, mas nadadalian ako magpakinis dito sa ube cake. At ayan, kung napansin nyo, ang bilis, napakinis ko din kaagad siya. At diyan naman sa ibabaw, ayan, nagpipe lang naman ako ng ganyan. Nakalimutan ko na kung anong size or kung anong tawag ba dyan sa piping tip na iyan. Pinagdikit-dikit ko na rin ang paglalagay ko diyan dahil nga ako ay maglalagay nga ng leche flan. Pagkatapos ay dulo, yung yung bandang gitna niya ay naglagay na rin nga ako dahil nga baka ako tumagos yung magiging leche flan niya. Kaya ayan, dinoble ko ng paglalagay. At dito rin sa baba, ayan, nagpipe lang din ako ng ganyan. Ayan, dyan sa my board. Ayan lang naman talaga halos kalimitan ginagamit kong pang piping tip. Ayan, at saka yung 1M lang. Ayan, nakatapos na rin ako. At ilalagay ko naman yan sa ref ng overnight. Bali yung leche flan niya, ibukas ko na ilalagay. Oh, shout out host Ormeco. Wanan ka naman, Ormeco Mindoro. Ayan, hindi pa ako tapos mag-mix ng aking pa-order ng cake. Nawala na ng kuryente. Magmamano-mano ako ngayon. Alanjo ka, Ormeco. Wait lang. Mamano-mano ang aking gagawin ngayon. At aray kailangan din mamayang hapon. O, diba? Shout out Ormeco, yung kakamix ko pala ang ng butter ay bigla na kaagad nawala ng kuryente. Inagahan ko na talaga ng gawa niya dahil naiisip ko rin nga na baka mawala na naman nga ng kuryente kaya ako yung maagang nag-umpisa. At saka ayan, diba? Kaka-umpisa ko pala ayun, wala na kaagad kuryente. Inaraw-araw na ho ang walang kuryente din sa amin lugar. Pagka hindi umaga walang kuryente, sa hapon naman. Pagka maghapon naman may kuryente, babanat naman siya sa gabi na walang kuryente. Diba? Bongga. Magaling nga sana kung mababa ang bill ng kuryente pagdating naman ng bayaran napakataas naman ng kuryente namin. Nung last month, ang binayaran ko ay 2.5 plus. Pero ngayon, dumagdag na ang aking kuryente ngayon. Naging 2.8 plus na. Ayan, nakatapos na rin ako ng pagmimix din. Diba? Gigil na ng pagmimix. Bali, vanilla moist cake nga pala itong aking ginagawa. Dahil yung mababa nga lang ang aking pa-order, isang pan lang ang aking gagamitin dito. At yung iba naman ay ayun nga at gagawin ko nga siya na cupcake. At ayan naman nga ho yung cupcake na aking ginawa. At ayan nga at lulutuin ko na rin yan. At eto na rin nga pala ang aking nagawa na na vanilla cake at siyang cupcake. Ayan, naluto na. Bale, ito rin nga ho palang vanilla cake na ito ay rush order din nga pala ito. At ito nga ay kanina lang din umaga na pumunta dito yung umorder. At mamayang hapon din ay kukunin. Magaling na nga lang at bumalik din kaagad ang kuryente. Ay kung hindi ay malilate na naman ako dito dahil nga nagmix pa ako dito ng aking cream ng pang-frosting. Bale, isang cake na hong iyan, hinati ko lang yan sa gitna. At ayan, naglagay lang ako ng filling diyan. Bale, cream lang din ang aking inilagay diyan. Saka ko ipinatong yung pangalawang patong. Pagkatapos ayan din nga at magka-crumb coat lang din naman ako dito. At pagka-crumb coat ko nga niya na ilalagay ko na muna yan sa ref ng kahit mga 10 minutes lang, pwede na yan. Ngayon naman, ito namang bento cake ang aking gagawin. Bali, ayan, hinati ko lang din sa gitna yung bento cake. Pagkatapos, naglagay ako ng filling at ayan, ilagay ko na rin yung pangalawa. Saka naman, magka-crumb coat lang ako dito. Pagka-crumb coat ko niyan, ilalagay ko naman yan sa ref kahit mga ilang minuto din. Balik naman ako dito sa aking ginagawa na vanilla cake. Bali, lang ulit ako diyan. Nagpapatong lang ako ng second coat na puti din. Hindi ko na masyadong kinapalan to or hindi ko na masyadong dinamihan dahil nga ako ay magpapatong pa rin dito ng kulay blue. At dahil lalaki nga daw ang magbe-birthday, ayan, sinadjust ko sa kanila, baka gusto nila ay maging kulay blue na lang. At medyo nakakatuwa nga lang din sa akin sa aking mga client dahil lagi nga nila sinasabi na ako na nga lang daw ang bahala. Ayan nga yan, time na yan ay nagpapakinis na ho ako diyan at ayan, siguro naman nakikita nyo kung anong ginagamit ko ng pangpakinis. Pero dahil hindi ako makontento sa aking pagpapakinis at sabi ko hindi pa siya masyadong makinis, ay ayan ang aking ginamit. Ayan, scraper na yan na may mga ganyan-ganyan. Ano bang tawag yan? Yung parang ngipin ang tawag ko kasi diyan. At this time nga pala hindi ako nagpa-print ng ating pangalan dito. At eto nga at nagsulat kamay na nga lang ako dito. Sabi kasi ni client basta simple
simpleng cake lang daw at okay lang din naman kung handwritten ang aking gawin. Tinry ko rin na magsulat dito ng mga big letters dahil nga masanay nga ako pagka ballpen ang gamit ay big letters talaga ang aking pagsusulat. Big letters. Letters pala. At sabi ko nga ay parang mas okay pa nga itong mga ganitong malalaking titik ang pagkakasulat kaysa doon sa aking maliliit na sulat. At ayan na ho ang aking nasulat at dahil hindi nga ako nasatisfied diyan dahil ang laki ng space doon sa taas. Tapos pagdating sa baba ay wala nang space kaya ayan, binura ko at inulit ko nga pala ng pagsusulat yan. At nung inulit ko, hindi ko na rin sinama ang video dito dahil talagang mapapahaba pa tayo. At ayan nga, pinatungan ko yan ng kulay puti. Inuna ko talagang sulat yung kulay blue para nga kapag ka nagkamala, pwede ko siyang burahin. At ayan nga ang kagandahan. Nung mabura ko, ayan, pinatungan ko na lang siya ng kulay puti. At syempre, yung technique na yan, nakuha ko lang din yan sa ating mga kapwa baker din, na mga nagbe-bake at nag-upload din ng mga video nila. Pagkatapos ko nga magsulat ng pangalan diyan, eto naman nga, at nag-rosette lang naman ako dito sa mga gilid niya. Kulay puti na rin inilagay ko dito para maging white and blue nga siya. At doon naman sa pinaka-border, ayan nga, at nag-pipe lang din naman ako diyan ng kulay puti para maganda rin naman nga tingnan at medyo malaki nga siya, At eto na po ang ating cake. Ayan, tapos na. Ayan, ang ganda rin naman ang kinalabasan At salamat nga doon po pala sa feedback dahil masarap daw po ang ating cake. Eto naman yung ating ube de leche. Ayan, maglalagay na ako diyan ng leche flan dahil nga ilang oras na lang nga idadalhin na natin to doon sa birthday yan. Nilagyan ko na rin nga pala yan ng topper. Ayan, yung kanilang pangalan. Happy birthday, Sherilyn at Kent Bryan. Eto na rin po yung cupcakes at saka yung bento cake. Ayan, sinama ko na rin yan diyan sa iisang board. Dahil eto nga ay magiging gift na rin namin dun sa aming mga pamangkin na magbe-birthday nga, pamangkin ng aking asawa. Dahil nga ayan ay ready na daw doon at magbublo na raw ng kandila. Eto na nga at papunta na kami doon sa bahay ng aming pamangkin. At pagdating nga namin dito, eto na nga at nakaredy na mga pagkain at kami na nga lang talagang iniintay at eto na nga at magbublow na nga ng kandila ang may birthday. At ayun na rin nga pala ang kanilang mga handa. Ayan, upload ko na rin naman yung mga naunang video na yan at na-late nga lang tong pag-upload ng ating cake. Belated happy birthday sa inyong dalawang magkapatid. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.